Magandang araw po sa iyo, Mr. Narrator, at sa lahat ng tagapakinig sa channel na to. Tawagin ninyo ako sa pangalang Walton. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa tunay na buhay, at ito ay kwento ng aking lola nung ako ay binatilyo pa lamang. Nakagisnan na nila Lola Elsa ang pagiging sikat na buksingero ni Mang Jose sa kanilang bayan. Usap-usapan ng mga tao na may taglay na agimat sa katawan si Mang Jose. Palagi itong nananalo sa laban sa tuwing may patimpalak sa mga piyestahan. Ayon sa mga kapitbahay ni Mang Jose, may isang pangyayari na hindi nila makakalimutan. Isang hapon, may dalawang lalaking bumaba sa kanilang sinasakyang kabayo sa tapat ng bahay ni Mang Jose. Kakaiba ang kinikilos ng dalawang lalaki. Palinga-linga ang mga ito sa paligid. Matatalim din ito kung tumingin, kaya naman wala ni isa man sa mga tao ang nagtangkang lumapit sa dalawa. Nakita ng kapitbahay ni Mang Jose na lumapit at kumatok sa pintuan ng bahay niya ang dalawa. Hindi naman nagtagal ay lumabas na si Mang Jose. Parang nagulat pa si Mang Jose nang makita ang dalawang lalaki. Nakita nilang nag-usap sandali ang mga ito sa labas ng bahay. At maya-maya pa pinapasok ni Mang Jose ang mga bisita niya sa loob ng bahay. Palihim na nagmasid ang mga kapitbahay kung ano ang pakay ng dalawang lalaki kay Mang Jose. Ilang minuto pa lang ang nakakaraan nang makarinig sila ng nagtatalo. Hanggang ang pagtatalo ay nasamahan na ng kalabugan. Lalo pang nag-isip ang mga kapitbahay kung ano ang nangyayari sa bahay ni Mang Jose. Dahil hindi nila naiintindihan ang pinag-uusapan ng tatlo sa loob ng bahay ni Mang Jose. Hinintay nilang lumabas ang dalawang lalaki, ngunit inabot na ng gabi ay wala pa ring lumalabas sa pintuan ng bahay. Kinagabihan ay isang nakakakilabot na kahol ng mga aso ang narinig ng mga kapitbahay ni Mang Jose. Hindi nila magawang lumabas ng bahay dahil sa takot. Inabot ng ilang oras ang pag-aalburuto ng mga aso, kaya madaling araw na halos nakatulog ang mga tao. Dahil sa pangyayaring iyon ay naging usap-usapan kinabukasan ang nangyari sa nagdaang gabi. May hinala sila na may kakaibang nilalang na nakita sa paligid ang mga aso, kaya nag-ingay ang mga ito, kaya lalo pang sumidihi ang takot ng mga tao. Hindi na rin nila nakita ang mga kabayo na ginamit ng dalawang lalaki. Hindi rin nila alam kung nakalabas na ba ang dalawang bisita ni Mang Jose sa bahay nito. Naging palaisipan sa mga tao ang pangyayaring yun. 4 ang mga anak ni Mang Jose at ang asawa nito ay si Aling Diday. 2 babae at 2 lalaki ang naging bunga ng kanilang pagmamahalang mag-asawa. Magkaganon pa man, kahit medyo kinatatakutan ng mga tao si Mang Jose, pagdating sa kanyang mga anak ay hindi siya masyadong istrikto. Pinalaki niya sa mga pangaral ang kanyang mga anak, kaya malaki ang tiwala niya sa mga ito na hindi gagawa ng bagay na magdudulot ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Ngunit bakit nga ba ganon ang buhay? Kung alin pa ang pinakaayaw mo mangyari sa buhay mo at buhay ng pamilya mo, ay siya pang nagaganap sa panahong hindi mo inaasahan. Naging biktima ng magkapatid na mayamang dayuhan ang 2 niyang anak na babae. Sa kasamaang palad, habang pauwi na at naglalakad mula sa eskwelahan ang magkapatid na sina Rina at Mina, ay biglang may humintong kotse sa kanilang tapat. 2 gwapong kalalakihan na halata namang mayayaman. Nagbukas ang mga ito ng bintana ng kotse at niyaya silang ihahatid sa kanilang bahay. Subalit mariing tumanggi ang 2. Sinabi ng magkapatid na sanay silang maglakad, papasok at pauwi. Biglang nagbago ang aura ng mukha ng 2 lalaki na sakay ng kotse. Hanggang sa bumaba ang isang lalaki at tinutukan sila ng baril. Walang ibang tao o sasakyan na dumadaan sa mga sandaling yun sa kahabaan ng kalsada. Kaya naman takot na sumakay sina Mina at Rina sa huling upuan ng kotse. Samantala, sa bahay ni Rina at Mina ay labis na ang pag-aalala ng kanilang ina na si Aling Diday.
Mag-aalas 7 na noon ng gabi, ngunit hindi pa rin dumarating ang dalawa niyang anak na dalaga na sina Rina at Mina. Pasado alas 7 ng gabi nang dumating si Mang Jose. Hinanap agad niya ang mga anak na dalaga. May pasalubong siyang mga damit kina Mina at Rina. Ngunit nanibago si Mang Jose dahil hindi niya makita ang mga ito sa loob ng bahay. Ganon din ang asawa niyang si Aling Diday ay wala. Inisip na lang niya na baka may binili lang sa tindahan ang kanyang mag-iina. Kaya nagpalit muna siya ng damit sa kanilang kwarto. Mag-aalas 8 na ng gabi ay wala pa rin ang mag-iina ni Mang Jose. Kakaiba na ang kanyang pakiramdam kaya naisipan na niyang lumabas at hanapin ang kanyang mag-iina. Palabas na ng bahay si Mang Jose nang makasalubong naman niya ang dalawang anak na lalaki. Nagtaka siya kung bakit pawis na pawis ang mga ito at para bang alalang-alala ang mukha nito. May ilang kapitbahay na rin ang lumabas sa kanilang bahay at lumapit kina Mang Jose. Nagulat ang mag-aama dahil nakikibalita ang kanilang kapitbahay kung nakauwi na ba sina Rina at Mina. Alam na rin pala ng magkapatid na sina Andres at Paulo na hindi pa nakakauwi ang kanilang mga ate. May nakapagkwento sa kanila sa kanto na dumaan daw ang kanilang inang si Aling Diday para hanapin sina Rina at Mina. Nagkagulo na ang mag-aama sa paghahanap kina Rina at Mina. Maging si Aling Diday ay hindi pa rin bumabalik. Kaya nataranta ng ilapag ng magkapatid na sina Andres at Paulo ang kanilang mga bag. At nag-umpisa ng maglakad para hanapin ang kapatid at kanilang ina. Samantala, sa kubo kung saan dinala ng dalawang lalaking nakakotse, hirap na tumayo si Rina. May mga pasa siya sa katawan, masakit ang kanyang buong katawan at nanginginig ang kanyang mga tuhod nang tangkain niyang tumayo. Masakit man ang kanyang ulo ay naalala pa rin niya ang mga nangyari. Napahinto siya sa pagtayo ng maalala ang kapatid na si Mina. Pinilit ni Rina na makatayo at sa paika-ikang paglalakad ay nakita niyang walang malay at nakahundusay sa isang papag ang kapatid. Sa tulong ng liwanag ng isang malamlam na gasera ay nasigurado ni Rina na wala ng ibang tao sa loob ng kubo. Nagmamadali niyang nilapitan si Mina. Kailangan niya nilang makatakas sa lugar na yon. Baka bigla silang balikan ng dalawang lalaking sumira sa pagkatao nila. Sa kabilang banda naman ay masayang nag-iinuman sina Miggy at Norman sa isang beer house sa bayan. Sa gandang lalaki nila pareho ay siguradong maraming babae ang nagkakandara pa sa kanila. Pinag-uusapan nilang dalawa ang magkapatid na naging biktima nila hanggang sa biglang natigilan si Miggy at napatitig sa kasama. Sinabi nito na baka magising at makatakas ang dalawang babae. Siguradong malilintikan sila sa kanilang mga magulang. Pagkatapos bayaran ang bill nila sa beer house, ay nagmamadali ng sumakay sa kotse ang magkaibigang sina Miggy at Norman. Napagkasunduan nila na tapusin na ang buhay ng magkapatid na sina Rina at Mina bago pa mahuli ang lahat. Sakay ng tricycle naman na inarkila ng mag-amang sina Mang Jose, Paulo at Andres. Palinga-linga sila sa daan sa pag-asang makakasalubong nila ang mga kapatid. Kahit papaano ay napanatag sila nang makita si Aling Diday na naglalakad pa uwi sa kanila. Namumugto ang mga mata nito dahil sa labis na pag-aalala. Samantala, malayo-layo na rin ang nalakad nina Mina at Rina. Mag-aalas 10 na noon ng gabi. Sinadya nilang hindi dumaan sa kalsada sa takot na bumalik ang masasamang lalaki at makita sila. Hindi nila alintana ang kadiliman at nagtataas ang damo sa kanilang hinahakbangan. Ang gusto nila ay makalayo sa lugar at makauwi na. Hanggang sa dahil sa sobrang pagod ay natumba si Mina. Tinulungan ni Rina ang kanyang kapatid na makatayo, ngunit maging siya ay nabuwal rin. Hindi na nila magawang tumayo pa, ni magsalita ay hindi na rin. Tanging luha na lang ang nakita nilang pumapatak sa mga mata ng isa't isa. Pagkatapos ay pareho nang nagdilima ang kanilang paningin.
Sa kabilang banda, nagwala sa galit si Miggy nang hindi madatnan ang magkapatid sa kubo. Binalot sila pareho ng takot ng kanyang kasama. Siguradong magsusumbong ang magkapatid sa mga pulis. Nagmamadali nilang hinanap ang magkapatid. Sa presinto naman, nag-report na ang mag-amang sina Mang Jose. Inireport na nila ang nawawala niyang 2 anak. Ayon sa mga pulis ay hindi maidedeklarang nawawala ang magkapatid hanggat hindi pa inaabot ng 24 oras. Dahil sa galit ni Mang Jose ay niyaya na niya ang mga anak na sina Paulo at Andres. Nagpahatid na sila sa tricycle ng driver sa kanilang bahay. Nagtaka naman ang 2 anak dahil gusto pa nilang maghanap, ngunit wala din silang nagawa dahil takot din sila sa kanilang ama. Umiiyak pa rin si Aling Diday ng kanilang nadatnan. Wala pa rin sina Mina at Rina sa bahay. Napakuyom ng kamao si Mang Jose. Pagkatapos ay nagmamadali itong lumabas papunta sa masukal na bukid sa kanilang likod bahay. Nakarating sa isang mapunong lugar si Mang Jose. Kinapa niya ang suot niyang kwintas. Pagkatapos ay tahimik siyang nag-orasyon at pagkalipas ng ilang minuto ay huminto siya sa pagdarasal, kasabay ng paglabas ng bilog na buwan sa langit. Biglang nagbago ang anyo ni Mang Jose. Halos mapunit ang suot nitong puting t-shirt nang magkaroon siya ng makapal na balahibo sa dibdib. Humaba din ang mga kuko ni Mang Jose sa kamay at paa. Nanlilisik ang mga mata at tumutulo ang malagkit na laway. Mabilis na siyang tumalon-talon sa kakahuyan papunta sa kalsada. Umaasa siya na makikita niya ang kanyang 2 anak dahil sa pamamagitan ng kanyang pang-amoy ay malalaman niya ang bakas ng yapak ng kanyang mga anak. Payapa na ang paligid, wala ring katao-tao o sasakyan na dumadaan sa kalsada. Mag-aalas 11 na ng gabi noon. Hanggang sa pagsapit niya sa bahagi ng kalsada ay may napansin siya. Dahan-dahang dinampot ng aswang na si Mang Jose ang pamilyar na bracelet na nasa gilid ng kalsada. Hindi siya maaaring magkamali. Sa anak niyang si Mina ito, dahil siya mismo ang nagregalo nito noong nakaraang kaarawan ng anak. Inamoy-amoy ni Mang Jose ang bracelet. Kumpirmado na amoy nga ng kanyang anak ang bracelet na iyon. Tumayo siya sa mismong lugar kung saan niya ito napulot. Pagkatapos ay pumikit, kinapa niya ang suot niyang kwintas at idinikit sa bracelet. Nakakangilong sunod-sunod na pangitain ang kanyang nakita. Umiiyak na sinakay ng isang lalaki sa kotse ang kanyang mga anak. Nakita din niya kung saan ang direksyon na tinahak ng kotse. Kaya nang magmulat ng mga mata ang aswang na si Mang Jose, ay patalon-talon niyang binagtas ang kalsada. Malayo-layo na ang narating ni Mang Jose nang may namataan siyang naglalakad sa gilid ng kalsada. Base sa kanyang obserbasyon, kahit malayo pa ay 2 tao ang dahan-dahang humahakbang at nabuhayan ng loob ang aswang nang makilala ang kanyang mga anak. Mabilis na nagtago si Mang Jose sa nagtataasang damo sa gilid ng kalsada. Hinihintay niyang mapatapat sa pinagkukublihan niya sina Mina at Rina. Dinig na dinig ni Mang Jose ang usapan at mga hikbi ng mga anak. Kitang-kita din niya na hindi maganda ang lagay ng 2, kaya gumawa na siya ng paraan para maiuwi agad sa kanila ang mga anak. Mula sa bandang likuran ay mabilis na lumapit si Mang Jose. May mga kataga siyang binanggit, pagkatapos ay bigla na lang nawalan ng malay tao sina Mina at Rina. Mabilis niyang sinalo ang 2 na nawalan ng malay. Pinangko niya ang mga ito at mabilis na tumalon-talon pauwi sa kanila. Samantala, pagkatapos ng nagtimpla ng kape ni Aling Diday para ibigay sa 2 anak na lalaki, nang may narinig siyang sunod-sunod na katok sa pintuan. Bigla siyang kinabahan at nagmamadali niyang inilapag ang mga tasa sa mesa bago nagmamadaling binuksan ang pintuan. Napanganga si Aling Diday nang makita ang mga walang malay na katawan ni Rina at Mina. Napatakbo sina Andres at Paulo nang marinig ang sigaw ng kanilang ina.
Nagulat din sila nang makita ang kanilang mga ate na hindi maganda ang kalagayan. Pinagtulungan nilang buhatin sa loob ng kwarto sina Mina at Rina. Nagpalipas muna ng ilang minuto si Mang Jose bago umuwi. Kunwari ay gulat na gulat siya na nasa bahay na ang mga anak. Napatiimbagang siya sa sobrang galit sa kung sino man ang sumira sa buhay ng mga anak niyang babae. Ipinangako ni Mang Jose sa kanyang sarili na hahanapin niya at pagbabayarin ang mga salarin. Hiningi niya kay Aling Diday ang mga damit pang itaas na suot ni Mina at Rina. Gagamitin niya yon para matuntun ang mga lumapastangan sa kanyang mga anak. Kinabukasan ay nagising si Mang Jose dahil sa malakas na boses ng kanyang asawa. Umiiyak ito habang kausap si Mina at Rina. Tahimik naman na nakinig sa isa't isa sina Paulo at Andres. Mababakas sa mga mukha nito ang galit sa sinapit ng kanilang mga kapatid. Umugong ang balita sa mga kapitbahay tungkol sa nangyaring pagkawala at patagunga pagbalik ni Mina at Rina. Hindi sila kumbinsido sa sinabi ni Aling Diday na may pinuntahan lang sa handaan ang magkapatid kaya gabing-gabi na nakauwi. Tahimik man ang pamilya nila Mang Jose, may hinala sila na may hindi magandang nangyari sa mga ito. Lalo pang nadagdagan ang mga pagdududa ng mga tao nang hindi pumasok sa eskwelahan ang magkapatid ng mga sumunod na araw. Walang tigil sa pag-iyak sina Mina at Rina sa kanilang kwarto. Magkayakap nilang inaalo ang isa't isa. Hindi nila magawang lumabas ng bahay sa takot na makita sila ng mga taong lumapastangan sa pagkababae nila. Hindi na nag-report pa sa mga pulis ang pamilya ni Mang Jose. Para sa kanila ay pag-uusapan lang ang kanilang buhay at malalagay sa matinding kahihiyan ang mga anak niyang babae. Nang nakausap niya si Rina at Mina, ay nagpakatimpi-timpi si Mang Jose na huwag magwala sa galit. Kalmado niyang inalam kung may natatandaan ba ang dalawa sa pagkakakilanlan ng dalawang lalaki. May mga impormasyon na nakuha si Mang Jose sa dalawa niyang anak. Narinig ni Rina ang pag-uusap ng dalawang lalaki at base sa usapan ng dalawa ay pagmamay-ari ng mga magulang ng isa sa dalawang lalaki ang lupain sa kinatatayuan ng kubo kung saan sila dinala. Tuwing umaga ay palihim na nagmamasid-masid si Mang Jose sa kalsada malapit sa kubo. Hinihintay niya na may dumating sa kubo o sa lupang sakop nito. Isang buwan pagkatapos ng pangyayari, isang kotseng pula ang nakita ni Mang Jose na huminto sa kalsada katapat ng kubo. Kasalukuyang nanginginain ng damo ang kanyang kalabaw sa gilid ng daan. Dalawang gwapong lalaki ang bumaba sa kotse at palingalinga na pumasok sa kubo. Ngunit biglang bumalik ang dalawang lalaki sa kalsada nang siya ay mapansin at may pagdududa na nilapitan siya. Sinabi ni Mang Jose na napadaan lang siya sa lugar. Tinandaan niyang mabuti ang mukha ng dalawa, ganon din ang plaka ng kotseng ginamit ng dalawa. Pagkatapos ay kampante na siyang umalis sa lugar sakay ng kalabaw. Samantala, isang pangmayaman at magandang bahay ang nakita ni Mang Jose. Naggagandahan ang mga halamang namumulaklak sa bakuran ng bahay ni Miggy. Ang isa sa dalawang lalaki lumapastangan kina Mina at Rina. May sasakyan din na nakaparada sa malawak nitong garahe. Larawan ng marangyang buhay ang mga taong nakatira sa malaking bahay. Batay sa pagtatanong-tanong ni Mang Jose sa bayan, ay anak si Miggy ng isang mayamang negosyante. Habang ang kasama nitong si Norman ay anak naman ng mayor ng bayan. Napaka-maimpluwensyang pamilya ang pinagmulan ng dalawa. Kaya hindi lubos maisip ni Mang Jose kung bakit nagawa ng mga ito na sirain ang buhay ng kanyang mga anak. Naglakas loob si Mang Jose na kumatok sa malaking gate ni Miggy. May malaking aso na nagtakbuhan sa malaking gate. Pagkatapos ay biglang bumukas ng bahagya ang gate at nakita ni Mang Jose ang may edad ng babae.
Mayordoma ng pamilya ni Miggy ang matandang babae. Nang tanungin ni Mang Jose kung pwede bang makausap ang binata, sinabi ng babae na may asawa at anak na si Miggy. Napakunot noo si Mang Jose sa kanyang nalaman kung may asawa naman pala ang lalaki. Bakit nagawa pa ang karumal-dumal na bagay na yun sa kanyang mga anak? Dahil sa matinding galit kay Miggy sa kawalang hiyaan nitong ginawa sa dalawa niyang anak, nakiusap si Mang Jose na tawagin ng matanda ang amo nito. Nagpaalam sandali ang matanda para tawagin sa loob ang amo nitong si Miggy. Unti-unting nagbago ang anyo noon at katawan tao ni Mang Jose. Gusto niyang paglabas pa lang ni Miggy ay mahabang kuko niya ang sumalubong sa dibdib nito. Gusto niyang dukutin ang puso nitong walang awa. Samantala sa loob ng kwarto ng mag-asawang Miggy at Sheila ay ginulantang sila ng malakas na katok at nagtinginan noon ang nakabihis ng mag-asawa. May dadaluhan silang party sa bahay ng kanilang ninong sa kasal. Napakunot noo si Miggy nang mapabuksan ng pintuan ang mayordoma nilang si Aling Pat. Magkasunod na bumaba ang dalawa sa hagdanan at diretsyong naglakad sa gate. Nagtataka sila dahil wala naman silang inaasahang darating na bisita. Mula naman sa gilid ng gate ay tanaw ng aswang na si Mang Jose ang magkasunod na paglabas sa pintuan ng isang babae at isang lalaki. May hinala siya na si Miggy, ang matangkad at gwapong kasama ng isang mistisang babae. Naisip niya ang babae ang asawa ni Miggy, kaya mabilis na nagkubli sa poste si Mang Jose. Ayaw niyang may madamay na inosente sa kanyang paniningila kay Miggy. Dahil hindi na naghiwalay sina Miggy at ang kasama nitong babae, pinagpaliban na muna niya ang paniningil sa lalaki. Nang tuluyan nang makasakay sa kotse at nakaalis na sina Miggy at asawa nito, umalis na rin si Mang Jose at balak niya namang puntahan si Norman. Hindi siya papayag na walang magbayad sa gabing yun. Sa dalawang lalaki lumapastangan sa kanyang mga anak. Sa kagustuhan ni Mang Jose na makita agad si Norman, patalon-talon siyang tumalon at hinanap ang bahay ng mayor ng kanilang bayan. Anak ito ng mayor at balita niya ay binata, kaya siguradong sa bahay pa rin ito ng kanyang mga magulang nakatira. Tulad ng bahay ni Miggy ay napakalaki at maganda din ang bahay ni Mayor Salvastre. Mga taong masasabi ng pinagpala sa katayuan nila sa buhay, subalit mas pinili pa rin na gumawa ng kabulastugan. Napakuyom ng kabao si Mang Jose habang nagmamasid sa di kalayuan. Hindi agad makapasok si Mang Jose sa loob ng bakuran. Nakita niyang may gwardya sa gate at nang kanyang silipin ay abala ito sa pagbabasa ng pocketbook. Naghintay ng tamang pagkakataon si Mang Jose para makapasok sa loob. Mag-aalas 11 na ng gabi. Tahimik na ang buong bahay ni Mayor. Sa loob at labas, at tanging huni lang ng mga kuliglig ang maririnig sa paligid. Nang silipin ni Mang Jose ang gwardya, ay bahagya na itong nakatulog sa upuan habang nakasandal sa pader ang ulo. Yun na ang tamang pagkakataon na hinihintay ni Mang Jose. At nang makapagpalit na siya ng anyo, ay mabilis niyang tinalon ang mataas na gate ng bahay ni Mayor. Dahan-dahang sumilip ang aswang na si Mang Jose sa pinakasala ng bahay. Mula sa labas, kitang-kita ang sala dahil sinadyang hawiin ang makapal nitong kortina. Malamlam na liwanag lang na nagmumula sa lampshade ang ilaw sa buong sala. Mula sa kinatatayuan ay tumalon si Mang Jose sa biranda ng ikalawang palapag ng bahay. Sandali siyang nagmasid sa labas upang alamin kung may natitira pang gising sa mga tao sa loob ng bahay. Ilang sandali pa ay may narinig siyang dumating na sasakyan sa labas ng gate. Tumalon si Mang Jose sa bubong kaya nakita niya ang pagbukas ng gwardya sa gate. Isang kotseng itim ang pumasok. Dire-diretso ito sa garahe ng malaking bahay. Hinintay ni Mang Jose na bumaba ng sakay ang kotse.
Napangisi si Mang Jose nang makita niya ang lalaking bumaba sa kotse. Ito ay walang iba kundi ang taong hinihintay niya. Bumaba na sa bubong si Mang Jose. Malayang pinagmamasdan ang lalaking matangkad at may suot na mamahaling relo na sakto sa deskripsyon ng kanyang anak na si Mina. Maya-maya pa, mula sa pinagkukublihan ni Mang Jose ay kitang-kita niya na may nagbukas ng ilaw sa sala. Bumukas ang pintuan ng malaking bahay at nakita niya ang isang matandang babae. Nahulaan ni Mang Jose na katulong ito ng pamilya ni Mayor ayon sa suot nitong uniforme. Lumipat ng lugar si Mang Jose at sinundan ang bawat galaw ni Norman sa loob ng bahay. Mula sa sala ay dire-diretso nang umakyat sa hagdanan si Norman at mabilis na tinalon ni Mang Jose ang ikalawang palapag. Isang kwarto na malapit sa biranda ang nagliwanag, kaya naman nalaman ni Mang Jose na yun ang kwarto ng lalaki. Napangisi si Mang Jose para sa kanya umaayon ang pagkakataon. Hindi nagtagal ay nakita niyang bumukas ang ilaw sa buong palapag. Kitang-kita niya ang noon ay naka-boxer short lang na si Norman. May hawak-hawak na itong isang kupita na may lamang mamahaling alak, hanggang sa napalunuklaway si Mang Jose dahil papunta sa biranda ang kanyang target. Binuksan ni Norman ang pintuan sa biranda. Wala siyang kamalay-malay na may panganib na naghihintay sa kanya sa labas. Dinig na dinig ng aswang na si Mang Jose. Nang huminga ng malalim si Norman habang nakatanaw sa kawalan. Naisip ni Mang Jose na nakokonsensya din kaya ito. Sa tingin niya ay malalim ang iniisip nito at problemado dahil panay ang lagok nito ng alak. Dahil sa pag-aalala na baka pumasok si Norman sa loob at mawalan na siya ng pagkakataon, ay dahang-dahang lumapit si Mang Jose sa nakatalikod na noon na lalaki. Walang pagkaalinlangan na hinablot ni Mang Jose ang braso nito. Nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Ang isang mga halimaw na nilalang na nakahawak sa kanyang braso. Kumurap-kurap ito at inisip niya na baka namamalikmata lang siya. Ngunit totoo ang kanyang nakikita. Nanginginig ang mga tuhod ni Norman nang makita ang nagbabagang tingin ng aswang. Mahaba ang kuko nito na anumang oras ay pwedeng bumaon sa katawan niya at mukha nito ay may makapal na balahibo na lalo pang nagbigay kilabot sa naturang nilalang. Humigpit ang pagkakahawak ni Mang Jose sa braso ni Norman dahilan para mapaigik ito at makuha ng magsalita. Tinanong ni Norman kung anong klase bang nilalang si Mang Jose. Pinaalala naman ni Mang Jose kay Norman ang tungkol sa dalawang babae na sinalbahin nila ng kaibigan nitong si Miggy. Naguguluhan man ay biglang nanlaki ang mga mata ng lalaki at inisip niya na isa ang kaharap niyang aswang sa magkakapatid na biktima nila ni Miggy. Ngunit agad naman na sinagot ni Mang Jose ang katanungan sa isipan ni Norman. Nagpakilala siya na ama ni Mina at Rina. Inasahan ni Mang Jose na magmamakaawa ito sa kanya para mabuhay, subalit iba ang ginawa ni Norman. Ininsulto at ikinuwento pa nito kay Mang Jose ang pagpapahirap sa dalawang anak nito. Maging ang pagsigaw ng magkapatid ay sinabi ni Norman sa ama ng dalawa. Habang nagmamakaawa sina Mina at Rina, napakawalan sila. Tila umakyat lahat ng dugo ni Mang Jose sa ulo nang marinig ang lahat kay Norman. Hindi na ng dalawang isip pa ang aswang na si Mang Jose. Gustong-gusto niyang durugin ang pagkatao nito. Kaya walang awa na niyang ibinaon ang mahabang kuko sa braso ng noon ay humihiyaw na si Norman. Pagkatapos ay walang pag-aatubili na bumuelo si Mang Jose at walang awa niyang ibinaon ang mahabang kuko sa dibdib ng noon ay dilat na dilat sa takot na si Norman. Umiiyak sa galit na iniwanan ni Mang Jose ang wala ng buhay na si Norman. Mabilis siyang nakauwi sa bahay nila.
Sakto naman na tulog pa ang kanyang asawa na si Aling Diday. Pagkatapos maglinis ng katawan, ay sinilip muna ni Mang Jose ang dalawang anak na sina Rina at Mina. Payapa nang natutulog ang dalawang dalaga niya. Ngunit bakas ang natuyong luha sa mga mata ng mga ito. Napabuntong hininga na lang siya at ibinulong na isa na lang ang natitirang sisingilin niya sa pagsira sa buhay ng dalawang anak. Kinabukasan ay pumutok ang balita sa buong bayan na pinatay ng isang aswang ang anak ni Mayor na si Norman. Kasalukuyang nagja-jogging noon si Mang Jose nang marinig ang usapan ng kanilang mga kapitbahay. Abalang-abala na daw ang mga pulis sa pagtugis sa di pa nagpapakilalang salarin. Napangisi si Mang Jose at naisip niya na ang batas talaga ay para lang sa mayaman. Noong siya ay humingi ng tulong sa pagkawala ng kanyang mga anak, walang pumilos na pulis at kailangan pang maghintay ng 24 oras. Ngunit ng anak ng mayor ang naagrabyado, natataranta ang buong hanay ng kapulisan. Patay mali siya si Mang Jose habang pinag-uusapan ng kanyang pamilya ang pagkakapaslang sa anak ng mayor. Nahuhuli niyang napapatitig sa kanya sina Mina at Rina. Marahil ay nagdududa ang mga ito sa kanya. Dahil bago nangyari ang pagpatay kay Norman, ay kinausap niya ng masinsinan ang dalawang anak sa pagkakakilanlan ng dalawang sospek. Walang kamalay-malay naman ang asawa niyang si Aling Diday at dalawa pang anak na lalaki. Ganoon pa man, kailangan niyang makapaghiganti sa natitira pang salarin. Kaya pinagplanuhang mabuti ni Mang Jose ang gagawing paniningil kay Miggy. Samantala, sa kabilang banda, pawisan si Miggy nang dumating siya sa kanilang bahay bakasyunan. Kahit malamig ang aircon sa kanyang kotse, ay hindi nababawasan ang takot na kanyang nadarama. Ramdam niya na ang pumatay sa kaibigan niyang si Norman ay may kinalaman sa ginawa nila sa magkapatid na sina Rina at Mina. Nakatatlong busina si Miggy bago binuksan ng caretaker nilang si Mang Lino ang naturang gate nila. Natataranta ito nang makita siyang galit ang mukha at hindi niya na ito pinag-aksayan pang batiin man lang. Ipinahanda niya ang alak at pulutan at pinadadala sa kanyang kwarto. Nakakailang lagok na ng alak si Miggy habang nakaupo sa kanyang kama nang makarinig siya ng malakas na kaluskos sa labas ng bintana. Tinawag niya ang caretaker nilang si Mang Lino, ngunit hindi siya naririnig nito kaya nagpasya siyang lumabas ng kwarto. Malakas na sigaw ang pinakawalan ni Miggy habang bumababa ng hagdan. Nagtataka siya kung bakit hindi man lang siya naririnig ni Mang Lino. Hanggang sa nalibot na niya ang kusina at loob ng kanilang bahay. Ngunit hindi man lang niya nakita ang anino ng matanda. Dala ng nainom na alak, kaya uminit ang ulo ni Miggy. Makakatikim sa kanya ang matanda sa oras na makita niya ito. Pasuray-suray siyang naglakad papunta sa pintuan. Pupuntahan niya sa likod bahay ang matanda. Minsan kasi, doon ito naglalagi kapag walang tao sa bahay. Ngunit nandun siya sa bahay bakasyunan, kaya dapat nasa loob din ito para marinig agad kapag tinawag niya. Malamig na hangin panggabi ang sumalubong kay Miggy. May kadiliman sa labas ng bahay. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa likod bahay nang bigla siyang may namataan na isang figura sa unahan ng daanan na tinatahak niya. Samantala, sa loob ng bahay kubo sa likod ng bahay bakasyunan, takot na takot si Mang Lino habang nakatali siya sa malaking puno. Narinig niyang sumigaw ang amo niyang si Miggy, kaya nagmamadali siyang lumabas ng kwarto ng kubo. Ngunit ganun na lang ang pagkagulat niya nang may humablot sa kanyang braso. Isang matandang lalaki na nakakatakot na nilalang ang nakita niya sa kanyang harapan. Isang aswang na sa tanda niyang yun ay hindi niya akalain na makakakita siya at napapatunayan na may ganoong klaseng nilalang na nabubuhay sa mundo. Nang hilakbot si Mang Lino nang matitigan ang nanlilisik nitong mga mata
at nang magsalita ang aswang ay nakita niya ang maliit ngunit matalim na ngipin nito. Sinabihan siya ng aswang na huwag mag-iingay kung ayaw niyang mapahamak. Ang amo mo ang pakay ko rito, kaya manahimik ka kung ayaw mo mapahamak. Hindi man binanggit ng aswang, alam niya na silang dalawa lang ang tao sa bahay bakasyonan na yun. Itinali siya nito sa puno at patalon-talon ng aswang na umalis. Isang nakakapangilabot na hiyaw ang narinig ni Mang Lino. Umiyak na siya sa sobrang takot. Alam niya na ang amo niyang si Miggy ang nagmamay-ari ng sigaw na yon. Takot na takot siya sa pag-aakala na babalikan siya ng aswang. Samantala, sa bahay ni Mang Jose ay taimtim siyang nagpasalamat sa kanyang kwintas, ang agimat na ipinamana sa kanya ng kanyang lolo. Sa agimat na yon ay nagmula ang kanyang kapangyarihan bilang aswang. Ganon din ang kakaibang lakas na kanyang taglay, subalit hindi niya inaabuso ang paggamit sa kakayanan ng agimat. Hindi rin siya pumapatay ng tao dahil sa pagkakauhaw niya sa dugo at laman nito. Mas ginugusto pa niya ang mga hayop sa bukid. Sa pagkakataong yun ay panatag na siya dahil naipaghiganti na niya ang kanyang mga mahal na anak. Ayaw man niyang gawin yun, ngunit sa tulad ng dalawang salarin na mga anak mayaman, paniguradong walang katarungang makakamit ang kanyang mga anak kung hindi siya mismo ang maniningila. Katulad ng nangyari sa anak ni Mayor na si Norman, ay pumutok ang balita na maging ang kaibigan nitong si Miggy ay natagpo ang patay. Napaiyak na lang sa tuwa ang magkapatid na dalaga. Sa wakas, kahit papaano ay makakapag-umpisa na sila ulit ng panibagong buhay dahil wala na ang mga taong kinatatakutan nilang makita sa buhay nila. Naramdaman na lang nila Mina at Rina ang mahigpit na pagyakap sa kanila ng kanilang amang si Mang Jose, habang nakatingin naman sa tabi nito ang kanilang inang si Aling Diday. Lumapit na rin sina Paulo at Andres at mahigpit na yumakap sa mga kapatid. Ipinangako ni Mang Jose na sa kanyang mag-iina na wala nang sino man ang makakapanakit sa kahit na sino sa kanila. Dahil kung kinakailangan ay gagawin niyang muli ang paniningila kapag may nagtangkapang mang-argabyado sa kanyang pamilya. Patunay na gagawin lahat ng isang padre de pamilya ang lahat para sa kapakanan at kaligtasan ng kanyang buong pamilya. Hinipo ni Mang Jose ang kanyang kwintas at taimtim na nagpasalamat. At dito na po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.